tignan ninyo mga kababayan, makinig kayo na mabuti. May substance daw in form o meron daw sustansya yung impeachment ni VP Sara Duterte without even giving any evidence. Concrete evidence. Meron daw substance. Pero kung titignan mo naman sa kabilang kanto, yung mga ex-Marines o mga dating security ni Zaldico, merong mga ebidensya, may mga picture, may mga video, merong mga dokumento, may resibo, ika nga. Ayaw man lang entertainin ng Blue Ribbon Committee. Naku. Gago! Hindi po ba malaking katarantaduhan yan? Yung impeachment, walang pinresintang ebidensya, meron daw sustansya o may substance, meron daw laman, pero walang ebidensya. Puro paratang. Kesyo puro pagbibintang lang. Dito naman po doon sa mga ex-Marines na nagsasabi, eto may picture kami. Ni hindi man lang dinggin sa Senado ni Tuta Soto. Gago! Sa pangunguna ni Pinky Lacson. Gago! Ang lupit, di ba mga kababayan? Kung titingnan mo yung comparison. Ngayon, Banat Bay, sandali. Pag-usapan natin, ano ba yung sinasabi mong sustansya na yan? At ano ba yung sinasabi mong walang sustansya? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Kasi ipapakita ko sa inyo dito details ng mga nangyayari. Una, tingnan muna natin yung sinabi ni Attorney Powa, yung magiting na abogado ni VP Sara Duterte, kung bakit ang kanilang pinresinta o sagot na sinabi sa Kamara o yung sa yung sa kanilang Committee on Justice ay kini-question yung validity o kini-question yung proceedings o kini-question kung ano man yung nagaganap doon. Bakit kanyo? Ito, panoorin natin Ito, napakagandang paliwanag ni Attorney Powa at atin po itong mas ipapaliwanag pa na maiintindihan ng bawat isang Pilipino. Pasok! Pinaka-importanting punto sana muna na gustong maiparating po ng inyong legal counsel dito sa komite. Kasi tila, iba po yung sinasabi nila sa sinasabi din po ng legal defense ni VP Sara. Opo, doon po sa aming naging consolidated answer ad cautelam, no? Ang talagang major point na gusto nating mailabas dyan o mailahad dyan ay yung kawalan ng ultimate facts, no? Yung sinasabi natin na the complainants failed to allege ultimate facts that constitute yung impeachable offenses na ipinaparatang nila sa ating vice-presidente. Nako, yung ultimate facts kasi medyo technical talaga, no? Kung sa parang legal jargon, kumbaga. Pero para ma-explain natin yan, ang sinasabi po kasi natin is doon sa kanilang naging mga complaints, kung babasahin natin, at least sa aming pananaw, wala po kasi yung mga essential facts para masabi mo na may mga maling nagawa ang ating vice-presidente that will be considered impeachable offenses. For example, nagsabi po sila sa isang complaint that the Vice President committed the crime of plunder. Sa crime po ng plunder, meron po kasi mga elements yan. Unang-una, public officer siya. Pangalawa, that because of a series or a combination of overt... Attorney, ito kasi attorney po para maintindihan mo. Hindi mo rin kasi maintindihan Ang mga media, tsaka mga pinklawan, at tsaka mga dilawang tae, wala silang pakialam doon sa mga elements. Ibig sabihin, yung mga factor para isang bagay ay tawaging plunder. Di ba? Kasi sa kanila, basta gagamit lang sila ng salita kasi nadidinig lang nila. Kasi bobo nga Gago! Di ba? Sasabihin nila, plunder yan. O kaya yung mga teroristang makakaliwa, sasabihin nila, may plunder yan si VP Sara Duterte. Hindi nila alam na merong mga elements o requirements to be called plunder. Diba? O to be called plunderer. Ibig sabihin, meron bang plunderer?
Ewan ko kung meron, basta bahala na kayo. Pero ang punto dito, para tawagin mo na isang tao nag-commit ng plunder, ay may mga elements. Hindi nila alam yan. Basta lang sila makagamit ng salita. Alam nyo kung ano yan? Galawang NPA yan. Totoo, galawang NPA yan eh. Kasi ang NPA, basta lang makabanat lang eh ng propaganda. Magaling kasi sila sa propaganda. 50 years na nilang ginagawa ang propaganda eh. Expert na scholar, PhD na sila dyan eh. Yung gumawa sila ng kanilang mga sariling terminolohiya. Kaya tingnan mo, lalalim na ginagamit nila kahit hindi naman nila naiintindihan yung mga elements. Acts, no? Or acts or omissions, nakapag-amass, accumulate, acquire siya ng ill-gotten wealth. Ngayon, sige na, nandiyan na tayo, talaga namang public officer siya. Pero pagdating doon sa accumulation, amassing, or acquisition of ill-gotten wealth, wala naman pong nakasulat doon. So, tila sa amin, naging speculative, conjecture, sweeping conclusion. Yan po yung pananaw namin. Ngayon, sinasabi nila, it was a non-answer. Of course, tayo naman, nirerespeto naman natin ang mga pananaw at opinyon ng kung sino man. No? Pero sa atin, doon talaga tayo nanggagaling na anong gusto mong sagutin namin doon sa complaint. Kung ang sinasabi nyo ay gumastos siya ng confidential funds, hindi naman krimen yun. Oo. Kung ang sinasabi nyo ay ang mga, kahit yung infamous na Mary Grace Piatos na parati nilang pinaulit-ulit. No? Yun naman po, kung yun man ay alias, hindi naman po tama po ba o mali po ba, yan naman po ay nakapaloob sa mga intelligence operations, wala naman pong mali doon. Ngayon sinasabi mo, kinubra niya yung pera. Paano niya kinubra yung pera? Wala pong facts na na-allege doon. So, that in itself is a conclusion. May sinasabi po kanina. Nagigets ninyo? Lagi lang, puro paratang lang ika nga. Wala naman silang, paano mo sinasabing plunderer? Paano mo sinasabing nagnakaw? Paano mo sinasabing mali itong paggamit ng confidential funds? Paano mo sinasabing yung Mary Grace Piatos ng paggamit ng alias ay mali? Wala namang laman. So, why are you accusing o sinasabi mong may substance kung wala namang laman? Tama, mali. Bobo nga kasi itong mga ulul eh. Si Rep. Luistro, ayon po sa kanya, yun pong naging sagot nyo ay hindi daw talaga maging yung ibang mga members sa committee, no, hindi talaga directly answering the accusations. It's more of leaning towards mga hindi dapat lang matuloy yung impeachment pero hindi sinasagot yung mga akusasyon. Sinasabi din po kanina ni Luistro na okay lang naman daw po na hindi mo na magpakita ng ebidensya sa ngayon dahil ang tangi lamang naman na magdedesisyon kung magpapatuloy ang impeachment ay ang members ng committee. Kumbaga sole judgment ito ng members ng komite. Ano pong tugon nyo doon? Opo. Tama po na talagang sole members ang magiging kumbaga magde-decide kung ito ay iaakyat sa Senado, no? At even in fact kung ibibigay ito sa plenary para magkaroon ng botohan kung iaakyat o itatransmit as articles of impeachment sa Senado. So sa amin naman po, ang talagang punto lang namin doon sa aming naging consolidated answer ad cautelam is wala kaming masasagot dahil ang mga nakapaloob doon ay puro bawang konklusyon lang, no? Pawang haka-haka. Yung mga acts na sinasabi nyo na ginawa niya, for example, the SALN, sinasabi nila biglang nagkaroon ng ill-gotten wealth dahil merong SALN. Parang hindi po namin makita yung logical connection doon. Dahil may pinakita kang SALN, bigla na lang lumaki daw yung SALN at biglang may conclusion of law na ill-gotten wealth yun. So doon lang naman po talaga kami nanggagaling. Oo. Nauna na po kasing idineklara na sufficient in substance, sufficient in form, at ngayon nga sufficient in grounds para magpatuloy ito pong impeachment ni VP Sara. But still, yun nga, sinasabi po ng inyong hanay na hindi talaga ito dapat na magpatuloy. Pero attorney, dire-diretso na po ito sa March 25, I think, will be the first hearing. Ano na po ang susunod na hakbang ng kampo ninyo? Sa amin naman po, kasi po ang pagkakaintindi ko po doon sa rules ng House on impeachment proceedings, pagdating naman po dyan sa hearing na gaganapin, wala pong pwedeng maging partisipasyon ang mga abogado o ang panig ng Vice Presidente insofar as pag nagkaroon ng witness,
hindi naman po kami pwede mag-cross-examine to test the credibility of these witnesses, no? So, ang pwede lang mag-cross-examine, as far as I understand from the rules, ay mga members mismo ng Yan. Justice Committee. So, ang Yan. magagawa na lang po natin dito ay talagang i-monitor yung developments at to ensure that in every stage of these proceedings, protektado ang karapatan ng ating Vice Presidente. Yan. Pero kung sakali, Attorney Michael, na ipapatawag po kayo doon, maging yung iba, si VP Sara, is she willing to go doon po sa mga... Ako, sinagot na nga eh. Sinabi na nga, anong sense ng papatawag kung hindi naman din pwedeng magsalita yung abogado? Tama, mali. Alam mo, meron nga nagsabi, ituloy nyo na yan nang matapos na yung kahayupan ninyo. susunod na hearings na gagawin itong Kamara? Sa akin naman po, if you were asking about me, no, as a witness, wala naman pong problema. Ngayon, bilang abogado, I think wala namang point na pumunta pa ako doon bilang abogado dahil I think nasabi na rin ng ating kagalang-galang na chairperson na the duty of the lawyers there or the participation of the lawyers there would only be to assist yung kanilang client, which is the Vice President. Ngayon, pagdating kay Vice Presidente, hindi pa namin na pag-uusapan ng masusi yung itong bagay ng pag-a-attend niya ng mga hearings. But definitely, kung mag-a-attend man siya o hindi, this will be based on the advice of counsel. Titingnan natin kung may advantage ba na mag-attend o hindi dahil nga hindi naman pwedeng kami mismo ang magtanong to test the credibility ng mga witnesses na i-represent ng mga complainants. Oo, kasi Attorney Michael, kaya ko yan natanong kasi 'di ba po nagsampa kayo ng kaso kay Madriaga. Kasi kung sakali man mangyari ito na ipapatawag kayo ng Kamara, may mga accusations po kasi si VP Sara na si Madriaga kasama halimbawa dun sa Kidnap for Ransom group, kung maipapatawag kayo, at least may explain nyo, maipapakita nyo po yung mga ebidensya na hawak ninyo. Ano po sa tingin natin dyan? Ano niya mapapakita kung hindi nga sila papayagan din magpresenta? Ang problema po kasi namin doon is kung ipapatawag man si Mr. Madriaga. Ang tanong pwede ba kaming magtanong kay Mr. Madriaga? Yun ang problema. Walang cross-examination na magaganap doon. 'Di ba? Walang cross-examination. Magaganap na lang yan sa impeachment court. Pero doon sa Kamara, wala. Kung isang malaking moro-moro lang ang mangyayari doon. Gago! Hindi rin naman, hindi ba? That under the rules, bawal kami mag-cross-examine. So, it's a bit one-sided to be... Sobrang one-sided yun, Brad. Tangina, nagpatawag ng witness, tapos lahat ng sabihin niya will be taken as gospel truth. Tapos hindi nyo man lang pwedeng tanungin. Anong klase yun? Ba't pa kami pupunta? Kung hindi naman na... Yun ang hindi natin maintindihan doon sa rules na yan eh. Bakit ka pa pupunta kung hindi ka rin naman pwedeng magsalita at magtanong at kung usisain yung mga pinaparatang sa'yo? Tama, mali. to be blunt about it, no? So I don't see the point really. But again, that is just my personal opinion on this matter, no? I will have to talk to the Vice President regarding that. So you feel, Attorney Michael, that it will not be fair? Kung sakali man ito, I don't dire-diretso want na. to say that it will not be fair because ang disposition ko parati even from my earlier interviews kahit noon pa ay let's always give our lawmakers the benefit of the doubt I that they don't will like. do their function. Hindi, ayoko. I will not give them a benefit of the doubt. Wala na silang credibility, Attorney Pau. Di ba? Ay, POA pala, Pau tuloy. Attorney POA, wala na po silang credibility kaya we will not give them benefit of the doubt. Kasi nga, eto na lang may akusasyon sa kanila na noong time ng impeachment, may natanggap silang mga pera. Yung mga pumirma, hindi lang, tandaan ninyo that accusation does not only comes from the ex-security aide of Zaldico. Iyan po ay nanggaling na mismo doon sa kanilang kaalyado na si Tiangco. Yung kanilang kung dugong pulahan, yun kamag-anak pa ni Marcos. Yun nga mismo, nabanggit niya na nagkaroon daw ng konting abutan nung panahon ng pirmahan ng impeachment na hanggang ngayon hindi pa daw na ibibigay. So doon pa lang, wala nang credibility to mga tarantadon to. Paano pa kaya? Di ba?
paano pa kami magbibigay ng benefit of the doubt? Sorry, Attorney Powa, kinontra kita dito. Pero kasi alam ko naman mabait ka lang dahil abogado ka. Pero hindi ako abogado, kaya pwede ako hindi maging mabait. in accordance with their conscience and kung sa constituents nila, no? But again, kung ganun, ang sinasabi ko lang is kung ang rules ay nagsasabi na ang panig ng Vice Presidente, meaning us being her defense counsels, cannot test the credibility of these witnesses that they will be presenting because we cannot cross-examine, ano pa po ang magiging partisipasyon natin doon, hindi ba? Okay. Opo, so pwedeng mangyari na mag-waive na rin ng right to appear and face the accusers nitong si VP Sara sa magiging Matik hearing yan, ng matik. Committee on Justice, Attorney Powa. Manong Ted, I have to be candid about it. That is a possibility, pero ayokong magsabi ng anything definite because as the proceedings go, if things develop, kung natingin namin kailangan niya mag-appear, papayuhan namin siyang mag-appear. Opo. Doon po sa pagkakataong yon na kaninyo haharap si VP Sara, pero hindi naman siya papayagan siguro na mag-cross-examine ng mga testigo laban sa kanya. Kayo mga abogado, bubulong lang sa inyong kliyente. Kumbaga po, kung sa panig po ng, sabi nga ni Chairman Luistro, para itong fiscal muna, di ba? Pag-establish po ng probable cause eventually, parang hindi nga lumalabas na even playing field. Hindi ho ba? Basically, sa yung pag-analisa. Yeah, well, sa totoo bilang abogado, syempre po, pag tayo po ay nasa preliminary investigation, hindi naman po talaga nagko-cross-examine ng mga abogado. Although, pwede nating idaan ang tanong natin sa mismong fiscal or sa prosecutor. Well, dito, hindi po gano'n. No? Dito kasi, only the committee members can ask. So, yun nga po talaga, I would tend to agree. Parang, ano ba ang advantage kung pupunta si ang Vice Presidente doon? Tapos, hindi naman natin matest ang credibility ng mga maninira sa kanya. For example, hindi ba? So sa atin, we will have to really monitor the development, see kung may advantage. Kung may advantage naman po, wala naman po problema, we will advise the Vice President. Of course, ultimately, it will be up to her. But sa atin, sa ngayon, syempre, we are concerned with protecting the rights of the Vice President. Yun po ang trabaho namin bilang abogado. But Manong Ted, ko lang, nasabi nyo kasi na, and I agree with the Honorable Chairperson, na parang preliminary investigation ang mangyayari sa harap ng piskal. Pero tandaan natin, in the determination of probable cause, ano bang ginagawa ng mga prosecutor or mga fiskal? Hindi ba they are confined to the four corners of the complaint and attach pieces of evidence? So dapat doon maging basehan. Ngayon, kung overwhelming yung evidence, edi madaling mag-determine ng probable cause. But, we're hearing all these statements about issuance of subpoena and all that. While we will not comment on that yet dahil titingnan muna natin yung subpoena. Unfair naman kung magsalta na tayo doon. Pero overwhelming ang evidence, bakit may ganito pa? Hindi ba?